Magandang buhay po at welcome back dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo on how to name polygons according to sides and how to name the different parts of a polygon. So magpipresent po ako ng different examples from triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon, and so on. So tuturo ko po sa inyo kung paano po ang pagpapangalan ng parts ng polygon. So dalawa lang po kasi ang parts ng polygons, yung kanyang sides at yung kanyang angle. Okay, so let's start with this polygon. This polygon contains three sides, 1, 2, 3, and this is called as triangle. So how to name this triangle? This is called as triangle ABC. We use these letters on the vertex of the triangle. So ito po ay vertex A, vertex B, vertex C. So pwede po ang pangalan tong triangle na ito ay triangle ABC or in symbol, yung symbol po ng triangle and then yung letters ABC. So, ang pagpapangalan po nito, yung vertices po ng ating triangle, pwede pong any letters sa ating alphabet. Pero, kapag sinulat po natin yung pangalan ng triangle at say triangle ABC, sundan po natin yung pagkakasunod ng letters sa ating alphabet. So, yung ABC, ang nauna po sa alphabet ay A, then follow B, then C. Yan po yung pagpapangalan. But actually, pwede naman na triangle BCA. Pwede naman po na triangle CAB. Okay? Pero mas magandang pakinggan po kasi, if we name a triangle, ay susundan natin yung pagkakasunod ng letters sa alphabet. Ano po? Okay, so that is how to name. How about the sides of the triangle? So, ang pagpapangalan po ng sides ng triangle ay kukunin po natin yung dalawang letters sa vertices. So, ang sides po nito ay AB. Asaan po yon AB? Ito po. So, actually, pwede pong BA or side BA or side AB. Pero again, inuulit ko, ay magpapangalan po tayo o maglalagay po tayo ng letters ng pagkakasunod po dun sa ating alphabet. So, AB, nauna po yung A sa ating alphabet, then B, so AB po ito. Okay po? And then, lalagyan natin ng var sa taas. Ang ibig sabihin nito ay line segment AB or side AB. So, there are three sides, kaya tatlo po yung kanyang pangalan. So, BC, this one, and then side AC or line segment AC. Okay, so ito pwede pong CA, pwede pong AC. Pero mas maganda po ulit pakinggan kapag nauna po yung letter na dapat mauna sa ating English alphabet. How about how to name the angles? Okay, there are three angles in our polygon in this triangle. Ito po, 1, 2, 3. So, lagyan ko po ng mark. This isang angle, pangalawa, then pangatlong angle. Okay, ito pong tatlong angles. So, dalawa po yung way ng pagpapangalan ng angles. Pwede pong letters, mamaya pwede pong numbers. So, kapag letters po ang ginamit at malinaw po yung pagpapangalan ng angle, pwede pong single letter ang gamitin. Ano po? For example, ito po. Ito po yung tinutukoy natin na angle. So, ang angle na ito, pwede pong pangalanan natin in 3 letters. BAC. Okay, this one. BAC or pwedeng angle A. Ito po yung tinutukoy natin. Take note yung pagpapangalan, always yung nasa gitna na letters sa tatlong letters sa name niya, angle BAC, yung A po, yun po yung vertex na tinutukoy natin. Ano po? So, pwede po kasing angle BAC, pwede naman pong angle CAB. Basta't nasa gitna po yung A na vertex na tinutukoy natin. Kaya, pwede pong angle A yan. Okay? Kasi hindi naman po complicated yung ating polygon. Another one, angle ABC. So, B yung nasa gitna sa letters, tatlong letters, ito po yung tinutukoy nating angle. Pwedeng ABC, pwedeng CBA. Okay? Then, pwede pong single, angle B. Okay, this one yung gitna. And another one, ito po yung ating angle, pwede pong angle BCA or pwedeng angle ACB. Basta't nasa gitna po yung C. Ito po. Pwedeng ACB, pwedeng BCA. Okay, so pwede pong tawagin yan na angle C. How about yung iba po, pinapangalanan nila yung polygon according to numbers. Okay, maglalagay po tayo ng numbers sa ating angle. Okay? Pwede pong ito'y angle 1. Okay, this angle A. Pwede pong angle 1 kapag may 1 po. Pwede pong angle 2. Pwede pong angle 3. Okay? So, yan po yung
pagpapangalan ng angles. Can be letters and pwede rin pong numbers. Okay, so how about kung ganito po yung ating figure? Ito po ay triangle PQR at maglalagay po ako ng line sa gitna and then papangalanan po natin yung intersection as point T. So, ilang triangle na po tayo? Meron na po tayong 3 triangles. Ito pong dalawang small at ito po yung ating bigger triangle. Okay. So, magkakaiba po o mayroon pong restriction sa pagpapangalan po ng ating angles. So, angles po. Pero sa sides, no problem po sa pagpapangalan. So, PQ, okay, QR, PR, or pwede naman pong side PT. Okay? Always po, pag nagpangalan po na tayo, may bar po sa taas, ito po ay line segment. Ito po yung sinasabi ko may restriction sa angles. Okay, so kanina, pwede po tayong mag-OR na single letter, pero dito hindi na po tayo pwedeng mag-single letter dito. Okay? So, ito po yung sample natin. For example, angle, ito po yung symbol ng angle QPT, ito po yun. Saan po yung angle QPT natin sa ating figure? Tingnan po natin yung letters. Ito po yung Q, ito po yung P, ito po yung T. Angle QPT, ang nasa gitnang letter ay P, ito po ibig sabihin yan. So, lagyan ko po ng mark, okay? So, ito po yung QPT natin. Hindi po natin pwedeng pangalanan na angle P lang. Kasi yung angle P, pwede pong sakop din po niya itong part na ito. Okay? Kasi ito, ang vertex din po ng angle na ito ay point P. Okay? So, hindi na po pwedeng single letter. Another one, angle TPR. Asan po yung angle TPR? Okay, TPR. Okay, TPR. Ito po yun. Ibig sabihin ng TPR na tinutukoy na angle ay this angle po. Lagyan ko po ng mark. Itong angle naman po yung kanyang tinutukoy. Okay? So again, hindi po siya pwedeng pangalanan na angle T lang na isa. Angle P rather. Kasi may angle P din po dito. Vertex din po niya ito. Another one na angle ay QPR. Sa saan po yung QPR? QPR. Ito po. QPR. Asan po yun? Ibig sabihin, itong malaking angle, QPR. Okay? Lagyan ko po ng mark. Ito. So itong malaking angle na ito. Kaya hindi po natin pwedeng gamitin yung single letter na pagpapangalan po ng angle kapag ganito po kakomplikado. Okay? How about kung ang gamitin po natin ay numbers. Okay? Lagyan ko po ng numbers. Yan. So this is angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6. So pwede pong numbers ang gamitin natin kapag ang tinutukoy natin ay yung malinaw na angle. Pero hindi rin po pwedeng gamitin ang numbers kapag ganito po yung angle po natin. Halimbawa, ang angle po natin ay itong dulo, QPR. Asan po yung QPR? QPR, itong malaking ito. So, paano po papangalanan ng numbers kapag ito? Kasi dalawang angle po ang nasakop ng QPR. Okay? Itong angle 1 at angle 2. Okay? So, yan po yung restriction ng numbers kapag ganito din po kakomplikado. Okay, so about this quadrilateral, hindi po natin pwedeng ito ay tawagin na square. Ito pong tawag po dito ay quadrilateral. Ano po? So ito po ay quadrilateral ABCD or in symbol, yung four sides na box, then ABCD. Again, kahit saan po dyan na maunang letters, pero mas magandang pakinggan kapag sundan natin yung alphabet po natin. Okay? Yung pagkakasunod ng letters. So, quadrilateral A, B, C, D or in symbol. Another one, yung sides. There are four sides. So, AB, BC, CD, AD. Okay. Basta lalagyan po natin ng var. How about angles? So, dito po sa ating figure, pwede pong 3 letters, pwede pong single letter kasi malinaw po yung ating angle. Okay? Yung ating polygon. Yung angle ng ating polygon. Okay? So, pwede pong angle BAD, BAD, okay, this one. Kaya pwede pong angle A. Hindi po complicated yung ating angle. So, angle ABC, ABC, angle B po ang tinutukoy natin. Angle BCD, okay, this one. Angle CDA, okay, this one. Or ito naman tinutukoy natin, angle BAD. Okay, yung kaunahan kanina. Okay, so the same po sa triangles. Hindi po complicated yung ating figure. So, pwede rin pong gumamit dyan ng numbers. Angle 1, 2, angle 3, and angle 4. Okay, so how about this figure or polygon?
we have A, B, C, D, E, F. So, ilang pong sides ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yan po ang tawag po dyan ay hexagon ABCD. So, wala pong symbol for hexagon. Mahirap na pong i-drawing yon. Kaya kapag nagpapangalan po tayo ng hexagon, hindi po symbol, talagang ilalagay po natin yung word na hexagon ABCDEF. Okay? So, that is how to name. Then, the same process po sa sides. Pag pangalan po natin yung sides, lalagyan po natin ng bar. So, ito po yung ating mga sides. And then, sa angles naman, hindi po complicated yung ating figure. So, pwedeng single letter po yan. Pwede rin pong 3 letters. Pwede rin po ng numbers. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so to sum up, yung first column po natin ay polygon. Yung second column po natin ay number of sides of a polygon. So, kapag sinabi natin triangle, 3 sides, okay? Ito po yung ating symbol. Naglagay ako ng maliit na symbol. So, we have 3 sides. Ito po yung triangle. Okay? Next po ay quadrilateral. So, ito po ay 4 sides, quadrilateral. So, dito po pwede pong parallelogram. 4 sides po yan. Pwede pong parallelogram, pwede pong kite. Yan. Pwede pong rhombus, and so on. Basta't 4 sides, yan po ay quadrilateral. Okay? Rectangle, ganun po yan, square. Okay? So, next po ay pentagon, 5 sides. Yan. Then, next po ay hexagon, 6 sides. Heptagon, 7 sides. So, ang keyword po nito ay sa polygon, triangle, 3 sides. Quad, pag sinabi natin yung quad, 4 sides po yan. Okay? Pen, pag pen po ay 5 sides. Hex, 6 po ang sides. Hep, 7 po ang sides. Okay? Okay? So, kadugtong po pag 7 sides and then 8. Pag 8 po ay octagon. 8 po yan, octagon. Okay? 8 sides. So, ganito po yung ating figure. Nonagon is 9. Decagon is 10 sides. Undecagon, 11. Dodecagon, 12. Hanggang 12 lang po yung ng sides ang may specific name ng polygon. Pag lumampas na po ng 12, ang tawag na po doon ay gon. Okay? Halimbawa, n-gon. Okay? Ang number of sides po niya ay n. Halimbawa, 13 sides po yung ating polygon. Tawag po diyan ay 13 gon. Okay? 13 sides. Kapag 14 sides, 14 gon. Pag 20 sides, 20 gon. Pag 50 sides, 50 gon. O ganun po yung pagpapangalan ng polygon kapag lumampas na po ng 12 yung kanyang number of sides. Okay, so ito po yung mas malinaw. Okay, mula triangle hanggang 13 gon. So 3, 4, 5, 6 hanggang 12 yung may specific na pangalan. Salamat sa po kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel for more video lesson about Matatag Curriculum.